serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong showbiz, sports, business at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang ceremonial turnover ng People's Survival Fund o PSF sa Palasyo ng Malacanang nitong Miyerkules, Nobyembre 29. Matatandaan na nilikha ang PSF alinsunod sa Republic Act No. 10174 na nagsisilbing taunang pondo upang suportahan ang mga lokal na pamahalaan at accredited local community organizations sa pagpapatupad ng climate change adaptation projects. Narito ang kabuuang mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa naturang kaganapan. Today marks an extremely important and pivotal moment because this ceremony convenes the turnover of the People's Survival Fund, a testament to this government's unwavering commitment to environmental stewardship and climate resilience. I am pleased to announce a historic achievement, the approval of 5 climate change adaptation projects in various local government units, totaling 539.44 million pesos. One project development grant worth 2 million has likewise been recently approved. This milestone not only reinforces our dedication to climate adaptation, but it also signifies that for the first time, in a remarkably short period, the PSF board has approved projects of such magnitude. The PSF and the projects it funds will serve as a safeguard as we adapt to climate change and mitigate its effects. We can proudly say that the Philippines is a trailblazer in domestic climate finance for adaptation, showcasing our nation's commitment to global environmental responsibility. As we are set to participate, I leave for Dubai, in the UAE, tomorrow, to participate in the 28th Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, or what is more commonly known as COP28. We are once again poised to lead. We will use this platform
to rally the global community and call upon nations to honor their commitments, particularly in climate financing. To the beneficiaries of the PSF, I extend my congratulations and our continuing support to all your efforts to mitigate and to adapt to the effects of climate change in our country. Your dedication to climate-related projects is noteworthy and will help boost the resilience of our people and their communities. So I urge you to ensure the successful implementation of your respective projects, understanding that your efforts contribute greatly to our collective survival. You are not alone in this effort. We in the national government are behind you and are ready to do all that we need to do and to assist you, to guide you, and so that these projects will be successful and will lead on to greater and bigger mitigation mitigation efforts for climate change effects. It is something I have always been, said that there is, during the time, since the last year and a half, it has become very, very clear that there is no discussion in government whether the sectors being discussed are health, our infrastructure, our security, any other subject. The subject of climate change is always included and always comes up. That is how important it is, and that is also the importance that we ascribe to the efforts of our local governments, our national government, to mitigate and to adapt to the climate change effects in the Philippines. We have unfortunately been determined to be one of the most vulnerable countries to the effects of climate change in the world. And so we must do our part here in the Philippines. But we must also take the lead when it comes to the global move and the global aspiration that those most vulnerable communities around the world will somehow be assisted by the developing countries when it comes to these measures to mitigate and to adapt to climate change. So I hope that the successful execution of these plans serve as an inspiration to other LGUs to strengthen our shared commitment to climate resilience. Our planet's health cannot be sacrificed for short-term gains, and therefore it is our obligation to shape a world that our children will inherit with pride. Ladies and gentlemen, let us view the challenges brought about by climate change not as burdens to be carried, but opportunities for renewal and advancement. We have been given after COVID, we have been given I would say, a almost blank page to write our future history on. And that is the opportunity that I see. It now is up to us to formulate and put together and to implement and to bring to our local communities the effects of that effort to mitigate and to adapt to climate change. Through the PSF, we can realize our dream for a sustainable and climate-resilient Philippines. We can showcase the transformative change that a united people can achieve. So once again, congratulations to our beneficiaries. Mabuhay kayong lahat. Maraming salamat sa pagkabahagi ninyo ng bagong Pilipinas. Maraming salamat sa inyo at magandang umaga po sa inyo lahat. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, tinitiyak ng Administrasyong Marcos Jr. na
ginagawa ang lahat ng paraan para makontrol ang inflation sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sapat na produksyon ng mga pangunahing pangangailangan. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno, nais ng pamahalaan na pagandahin ang produksyon at mapigilan ang kakulangan sa domestic supply sa pamamagitan ng napapanahon at tamang importasyon. Sinabi ni Diokno na gumagamit ang gobyerno ng makabagong teknolohiya tulad ng satellite para sa produksyon ng mais at bigas. So we are applying science to anticipate the gap between magkano ba yung kailangan ng ekonomiya at magkano kailangan nating angkatin. No? And so we have to do that in a timely manner so hindi na-apektuhan yung presyo masyado. Si Finance Secretary Benjamin Diokno. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Nagkasundo ang gobyerno ng Pilipinas at National Democratic Front of the Philippines o NDFP na muling buksan ang usapang pangkapayapaan. Ayon kay Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez, kapwa sumang-ayon ang gobyerno at NDFP na magkaroon ng isang may prinsipyo at mapayapang resolusyon sa armadong labanan. Binigyang diin ni Galvez na isa itong malaking tagumpay sa pagsisikap ng mga Pilipino na makamit ang pagkakaisa at kapayapaan sa bansa. This joint communique highlights a significant milestone in the quest of the Filipino people to achieve peace, reconciliation, and unity. I am therefore privileged to report that the government of the Republic of the Philippines and the National Democratic Front of the Philippines have agreed to a principled and peaceful resolution in ending the armed conflict. Si OPAPRU Secretary Carlito Galvez. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tanggap ng Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine National Police o PNP ang naging kasunduan ng gobyerno at ng NDFP. Ayon sa dalawang grupo, maaari itong magdulot ng pangmatagalang kapayapaan. Sinabi ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr. na magandang balita ito para sa militar dahil makakatulong ito para mas mapagtuunan ng pansin ang pagdepensa sa teritoryo ng bansa. Para kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., ang naging kasunduan ay magdudulot ng benepisyo sa mga Pilipino. Anya, imbes na gumamit ng pondo para sa bala at baril, ay mapupunta ang pondo para sa makinarya at infrastruktura. Samantala, positibo si National Security Advisor Eduardo Anyo na mauuwi ang exploratory talks sa peace agreement na mag-aalis ng insurhensiya sa bansa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinuri ng Norway ang kasunduan ng gobyerno ng Pilipinas at National Democratic Front of the Philippines o NDFP para buksan ang usaping pangkapayapaan. Nagpahayag ng pagbati si Norway Minister of Foreign Affairs Espen Barth Eide sa Pilipinas at sa komunistang grupo para sa desisyon nitong formal na simulan ang peace negotiations. Ayon kay Eide, ang pagsisimula ng usaping pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at NDFP ay mahalaga at napapanahong hakbang para tuluyan ng makamit ang kapayapaan sa Pilipinas. Anya, ikinagagalak nito masaksihan ang pangako ng bawat panig upang matuldukan na ang 50 taon na labanan. Sinabi ni Aide na buo ang suportang ibibigay ng Norway para sa pagkasa sa final peace agreement. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Department of National Defense o DND Secretary Gilbert Teodoro nanawagan sa patuloy na pagtatanggol sa territorial integrity at soberanya sa rehiyon. Ito ang naging mensahe ni Teodoro sa 22nd General Assembly of the Veterans Confederation of the Association of Southeast Asian Nations Countries o VECONAC sa Sofitel Philippine Plaza. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Kailangan patuloy na ipagtanggol ang territorial integrity at soberanya ng mga bansa sa riyon.
Ito ang inihayag ni Department of National Defense o DND Secretary Gilbert Chodoro sa kanyang mensahe sa 22nd General Assembly of the Veterans Confederation of ASEAN o Association of Southeast Asian Nations sa Sofitel Philippine Plaza kahapon. Ang aktibidad na pinangasiwaan ng Veterans Federation of the Philippines ay dinaluhan ng mga veteranong leader mula sa 10 bansang kasapi ng ASEAN. Dito ay kinilala ni Chodoro ang kontribusyon ng mga veterano sa pagpapalaya ng kanilang mga bansa mula sa kolonyalismo kasabay ng paghimok sa mga ito na patuloy na suportahan ang isang bukas at malayang rehiyon na rumirespeto sa rule of law at mapayapang pagresolba sa mga alitan. Sinabi ni Chodoro na kailangan magkaisa ang ASEAN para maging pinakamaunlad at pinakamapayapang rehiyon sa buong mundo. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tulong mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga lalawigang apektado ng lindol at shearline sumampa na sa higit 180 milyong piso. Sa ulat ng DSWD, 128 milyong piso ang nailaan para sa mga apektado ng shearline sa Calabar Zone, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas at Northern Mindanao. Habang aabot sa 60 milyong piso ang naipaabot sa Regions 11 at 12 na tinamaan ng lindol. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Tuloy-tuloy pa rin ang pagkapaabot ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga lalawigang naapektuhan ng mga pag-ulan dulot ng shearline, gayon din ang magnitude 6.8 na lindol sa Davao Occidental. Batay sa tala ng Disaster Response Operations Monitoring and Information Center ng DSWD, as of November 28 ay nasa higit 188 milyon na ang halaga ng naipabot itong humanitarian assistance sa mga apektadong pamilya. 128 milyon ang nailaan para sa mga apektado ng shearline sa Calabar Zone, Bicol, Western, Central at Eastern Visayas, pati na sa Northern Mindanao, habang aabot naman sa 60 milyon ang naipabot naman sa mga lalawigan ng Region 11 at 12 na tinamaan kamakailan ng lindol. Kasunod nito ay tiniyak naman ng DSWD na sapat ang kanilang pondo pang-ayuda sa mga naapektuhan. Ayon sa kagawaran na nanatiling nakahanda ang nasa 2.9 bilyong piso pa na stockpile sa standby funds para tumugon sa mga biktima ng lindol at iba pang kalamidad. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang mga opisyal ng Social Security System o SSS at Quirino Memorial Medical Center para sa paglulunsad ng Kasangga Collect Program sa ospital. Sa tulong ng programang ito, mapagkakalooban ng active SSS membership ang mga job order o JO at Contract of Service o COS workers ng ospital na hindi sakop ng GSIS. Maaari ring maging voluntary member maging ang mga regular na empleyado ng QMMS. Tinatayang hindi bababa sa 200 JO o COS workers at 1,500 medical professionals gaya ng mga doktor, nurses, x-ray technicians, radiologists at iba pa ng Quirino Memorial Medical Center ang makikinabang sa Kasangga Collect Program. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Kapwa layunin ng Philippine Coast Guard at PCG at Department of Transportation o DOTR ang Zero Maritime Crime sa nalalapit na holiday break. Sa pahayag ng PCG, mas pinaigting nito ang operasyon para masugpo ang maritime crimes kasunod ng nakawan sa karagatan sa Manila Bay Anchorage area. Ninakaw ang mga safety gear at iba pang kagamitan mula sa MVG Crown
at MV Hansa Colombo. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan, mas pinalawak nito ang mga hakbang para matiyak ang seguridad sa karagatan at kaligtasan ng publiko. Tiniyak ni Gavan sa publiko na handa ang pagbibigay serbisyo ng Maritime Security Team na kinabibilangan ng Sea Marshals, K9 units, Seaborne Patrols units at intelligence operatives. Anya hangad ng PCG ang maayos, komportable at ligtas na biyahe ng publiko sa karagatan habang pauwi sa mga mahal sa buhay ngayong Kapaskuhan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa publiko na magpapatuloy ang kanilang libreng sakay sakaling magkaroon muli ng panibagong transport strike. Sa pahayag ng LTFRB, sinabi nitong makikipag-ugnayan sila sa mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan bilang standard operating procedure. Hinikayat ng LTFRB ang mga makikilahok sa protesta na huwag sapilitang isama ang mga jeepney driver na gustong kumita at magtrabaho. Inilabas ng ahensya ang pahayag kaugnay sa sinabi ni Manibela President Mar Valbuena na posible ang sabayang strike ng mga transport group para iprotesta ang December 31 deadline kaugnay sa consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, tinatayang 300 bata na bakunahan sa isinagawang kick-off ceremony ng HPV program ng Department of Health sa Urdaneta City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Verna Beltran. Matalunggaring suginawa na local government na syudad na Urdaneta katulong sa Department of Health jadsang kaunaanan niya kick-off na human papillomavirus immunization program od Rehiyon 1 ya ginawad Urdaneta City Cultural Center. Unong kinan Dr. Rachel Anparayno, Urdaneta City Health Officer, sa aktibidad at programa ya DOH no inariit na niya bakuna kontra HPV sa raugugaw naman taon siya mirah ang gadlabin apata inkwanto niya malapod pagiging school-based at magmalo lang community-based so pambakuna unong inlatsag naganggan na DOH. Imabot at 270 ugaw na BBE yan ang lapod ng durman eskwelaan at syudad so binakunaan karuman. Inkwanto ni ng Parayno, unaan na akapangitar iray 1,007 ya bakuna na ginawa at launching ng bulan niya Abril. Kasumpalanto niya at walay inaprobaan lan ordinansa sa syudad yung susuporta dabit lang programa. Paliwawa ng City Councilor Jan Hero Sumera, Committee Chair on Health Jad Sanggurang Panglungsod, akapaloob at dabit lan ordinansa ya aliwalabat na sa mantaon niya siya mira ang gadlabin apat so bakunaan no agtapati iray teenage mom iya anggad 15 patagay. Siniguro mat na konsehal susuporta to niya at programa at abig laman ang syudad. Untan tumat at pisasalamat od MSD lapod sa interdan vaccines na inusar jad kick-off sa aktibidad at parte na panlabay na LGU na magmalo ya cervical cancer free sa Urdaneta City. Target mat na CHO na jad bulan niya Disyembre at makapangitar na HPV vaccines at 7,000 at dapitlan age group habang akataraya matla so bakunan iter para jad sa lasos natin moms dad PLHIV at dapitlan bulan. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Verna Beltran para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Verna. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc.
Lalawigan ng Mountain Province at siyam na bayan nito, kabilang sa mga awardees sa 23rd Gawad Kalasag Seal and Special Awards for Excellence in Disaster Risk Reduction and Management and Humanitarian Assistance for the local DRRM councils and offices. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Karaman ti Mountain Province ken siyam a munisipalidad ti probinsya kadagiti awardee ita atawan 2023 iti 23rd Gawad Kalamidad at Sakuna Labanan, Sariling Galing ang Kaligtasan o Kalasag Seal and Special Awards for Excellence in Disaster Risk Reduction and Management and Humanitarian Assistance for local DRRM councils and offices category. Sigon iti Mountain Province PDRRM beyond compliant ti Mountain Province ken dagiti munisipalidad ti Baoco, Bontoc, Sagada ken Tadjan fully compliant met ti munisipalidad ti Besao, Natonin, Paracelis, Sabangan ken Sadanga ti Gawad Kalasag Search for Excellence in Disaster Risk Reduction and Management and Humanitarian Assistance ket mangbigbig iti outstanding performance dagiti local disaster coordinating councils ken stakeholders amangin implementar iti disaster risk reduction and management climate change adaptation agraman humanitarian assistance programs amang protektar ken tumultulong kadagiti high risk communities iti anyaman adidigra. Narpos na di ZRA Bontoc, Donna Kawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Tabuk. 18-day campaign to end violence against women and children sinimulan sa lalawigan ng Kalinga. Ang detalye ng balitang ito mula kay Renzi Roaquin. Nagrugin iti 18th day campaign to end violence against women dito siyudad ti Tabuk ken probinsya ti Kalinga manipod Nobyembre 25 hinggan at Disyembre 12 iti agdama atawen. Dahito iti impakamo ni Social Welfare Officer for Judith Puday ti Provincial Social Welfare and Development Office kabayatan iti guestinda dito DCRK Radio Pilipinas ket kunana kadwa na nag-advocate ka nakipasad ti kampanya dagiti daduma kamang iti Provincial Committee on Trafficking and Violence Against Women and Children manipod iti PNP Tabuk ken iti Kalinga kastamat ti DepEd Kalinga ken Kalinga State University in palawag ti grupo na patag-unay dito ang kampanya tapno may sardong kumana dagiti na duma klase ti panagabuso kadagiti babae ken ubing amang apektar unay ti na duma aspeto iti inda panagbiag akas ti emotional, psychological, physical ken mental. Dinakamat ni Puday ang nagrugi ti programa iti pa 2002 ken babaan iti RA 1172 idi panawan ni dating President Gloria Macapagal Arroyo nagrugi nga napapigsa iti nasaw a programa. Ngayon pakamo pa dito'y babang kaligita advocates the Provincial Committee Against Trafficking and Violence for Women and Children nga iti 18 kat 8 aldaw kat kampanya laang dito'y nga may palagip ti kay papanan ti programa nga protektaran dagiti babae ken ubing nga masapul nga tulturo iti obserbasyon, aksyon ken suporta para iti daytoy. Manipod DCRK Tabuk City Kalinga, Renzi Roaquin nagpadparamag para iti Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Renzi. Ano ulat mula sa Tabuk. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena. Educators ng 3 distrito at bayan ng Candelaria pinahalagahan ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon. Ang detalye ng balitang ito mula kay May Formaran. Binigyang pugay ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon ang mga guro mula sa 3 distrito ng lalawigan kasama ang bayan ng Candelaria bilang pagbibigay importansya sa kanilang serbisyo para sa mga kabataang Quezonian kamakalawa. Ayon sa pabatid ng Quezon PIO, ninais ni Governor Dr. Helen Tan na bukod sa pagkilala sa kanilang malaking ambag sa paghubog sa mga kabataan, prioridad nito na isaayos ang kalagayan ng edukasyon sa Quezon. Sinisikap ng lokal na pamahalaan na maipatupad ang mga pulisiya, programa at proyektong nakatuon para sa lahat ng mag-aaral at guro ng lalawigan.
Ang pagpupulong ay dinaluhan ng mahigit 6,000 mga guro mula sa 3rd District kasama ang Candelaria. Hinikayat naman ni Governor Helen Tan ang mga dumalo na maging dahilan ng mga ito upang mas mahulma ang mga bata sa pagiging produktibo sa mga darating pang panahon. Mula sa lungsod ng Lucena, May Formaran, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, May. Yan ang ulat mula sa Lucena. At yan po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Mula sa Calbayog, tulong ng DSWD Eastern Visayas sa mga apektado ng shear line. Pumapalo na sa 88.47 milyong piso. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Maabot na sa 88.47 million pesos ang naipanhatag sa Department of Social Welfare and Development o DSWD nga kantidad sa dulig sa pamilya nga apektado sa pagbaha o landslides sa rehiyon sa Eastern Visayas. Sa report sa buhatan sa DSWD Eastern Visayas as of November 28, ira-igin report nga ang kantidad nagkokomponer sa 129,719 family food packs o FFP nga ginpapanhatag sa pamilya nga apektado sa share line. Ang kada FFP nagkakakantidad sa 500 nga may ada sa 6 ka kilo sa bugas, 4 ka lata sa corned beef, 2 ka lata sa tuna flakes, 2 ka lata sa sardinas, 5 sachets sa kape ngan 5 sachets sa energy drink. Sa yanaan opisina sa DSWD sa rehiyon, may adasan por lo menos 6 million pesos nga standby funds ngan 122 million pesos nga kantidad sa FFPs o NFIs nga preposition sa mga strategic locations. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog. Yan naman po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag, Comelec Tandag, nanawagan sa lahat ng mga kandidato sa nakalipas na BSKE na hindi pa nakapag-file ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE na samantalahin ang deadline nito. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Nanawagan na garon ang Comelec Tandag sa tanang mga kandidato sa nakalabay nga barangay and sangguniang kabataan elections nga wala pa naka-file sa ilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE nga pahimuslan ang katapusang adlaw alang sa pag-file niini karong adlaw Nobyembre 29. Sa pagiginabi sa Radyo Pilipinas Tandag, gibutyag ni City Election Officer Florife Botona nga dili pa tanang kandidato dinhi sa syudad ang naka-file sa ilang SOSE. Sumala pa nga sa 702 ka mga kandidato dinhi sa syudad sa nakalabay nga piniliay, mukabat pa lang sa kapinkon kulang 600 ang naka-file sa ilang SOSE. Sigun ini nga kinahanglan gayud maka-file sa ilang SOSE ang tanang kandidato, midaog man o napildi aron dili sila mapasakahan og kaso. Dugang pa ni Botona nga human sa deadline ini karong adlaw, dili na sila modawat og SOSE nga i-file gikan sa mga late filers. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Raymond mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Holo. Birth Registration Awareness Campaign pinapalakas ng isang grupo ng kabataan sa Sulu. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino.
Pihapakusog sina Sulu Youth Network Incorporated at SYNI in a birth registration awareness campaign hadukaing duwaing barangay diha pagula lupasug at Sulu. Magsudahin ibang duno na kiaway Alnid Smart Tahir, President sin Sulu Youth Network Incorporated, hasupaya mapahati mga raayat tungod pakalkaan sin paggawa birth certificate sin natiyap-tiyap pasulukan sin manusya. In a program ini, Lawhit Tahir, hambok program sin United Nations Children's Fund at UNICEF ang mindimil kanila sin hanggat usang ngay mapilak pamalandya, hatulong tamang sin UNHCR, hasupay kapapanaw inasabot advocacy program. Hatahon yan, doon ngay mukawan taga tuhaway tahitahir, napi nila 5 barangay hapasisil at municipality sin Maimbong, pagpaunan sin advocacy program. Target nila dun hay ni, mga tao bilang sin indigenous people at IP, aming mga piyak badyaw, pagkakiyakitaan nila mataod din ang mga ini, inwayon pa masi-masi birth registration. Paragbuso nila ini haganap bay tapahitay bulan December hatahon dayan. Sakop sin advocacy program mga barangay biya na sin barangay poblasyon Law Maimbong Lahi Batu Sangil Iban Sinamok Kaywanan pa. Dahil nga RP Holo ini Fatma Adiligino para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Fatma mula dyan sa Hulo at yan naman po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dibako na tayo sa ating mga segmento. Narito ang ating unang segmento, ang ating business news. Ibabahagi sa atin na ating kasama na si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Nalalabuan ang isang financial at investment research na makakamit ng Pilipinas ang projected target para sa Gross Domestic Product o GDP ngayong 2023. Sa nirebisang forecast ng Bank of America o BofA Global Research, iniligay nito sa 5.4% ang projection growth para sa GDP ng Pilipinas ngayong taon. Ito'y mas mataas kumpara sa nauna nitong forecast na 4.8%, ngunit mas mababa kumpara sa 6 hanggang 7% ng government target. Isa sa nakita nitong dahilan ay ang constraints sa budget at fiscal deficit na siyang makauunsyami sa paglawig pa ng surge ng government spending pagsapit ng fourth quarter. Itong third quarter umabot sa 5.7% ang GDP growth ng Pilipinas, dahilan para mag-average sa 5.5% ang paglago ng ekonomiya sa loob ng unang 9 na buwan ng 2023. Kailangang sumampa sa 7.2% ang GDP ng fourth quarter ngayong taon para makamit ang low end ng government target para sa kabuuan ng 2023. Bago ang forecast ng BofA, ilang institusyon na rin ang nag-project ng mas bababang GDP forecast kumpara sa target buwat sa ilang internal at external factors. Sa kabila ng mga konserbatibong forecast, tiwala pa rin ng economic managers na makakamit ng bansa ang target GDP percentage sa huling araw ng 2023. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kaugnay pa rin sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas, optimistiko ang Department of Trade and Industry o DTI sa patuloy na paglago ng industriya ng konstruksyon sa bansa sa kabila ng pagtamlay nito sa mga nagdaang taon bunsod ng pandemya.
Ayon kay DTI Assistant Secretary Agaton Overo, maganda ang nakikitang projection sa industriya, partikular ang pagiging isa sa pangunahing contributor nito sa Gross Domestic Product o GDP ng bansa. Matatandaang nitong third quarter, iniulat ng Philippine Statistics Authority na nasa 14% ang ambag ng konstruksyon mula sa naitalang 5.7% GDP growth. Ani ASEC Overo na tumatayo ring Construction Industry Authority of the Philippines o CIAP alternate chairperson, ang magandang figura ng industriya noong third quarter at magandang forecast dito ay susuporta sa Build Better More Infrastructure program ng pamahalaan na siya namang magbibigay raan para makamit ang 6% growth expansion sa susunod na taon. Samantala, siniguro naman ni ASEC Overo ang patuloy na paghalili ng CIAP sa pamahalaan para matulungan ang construction industry na mapalago pa itong lalo. Ito ay sa pamamagitan ng Philippine Construction Industry Roadmap 2020 to 2023 na siya namang nakaangkla sa United Nations Sustainable Development Goals. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa lokal na pamumuhunan naman, aabot sa lampas 1 bilyong pisong investment pledges ang nakuha ng Iloilo City sa isang business forum. Sa isang panayam, sinabi ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas na may commitment na ang Ilonggo homegrown firm na La Filipino Uigonco Group of Companies na 1 bilyong pisong para sa pagtatayo ng feed mill sa lungsod. Bukod sa kumpanya, ilan pang business entities gaya ng SMX Convention Center ang nagpahayag ng interes para sa pagtatayo ng convention center, habang ang Rockwell Land Corporation ay target na mamuhunan para sa mixed-use development. Ayon pa kay Treñas, isa ring pamumuhunan para sa pag-develop ng Iloilo Port Complex ang nakapila sa lungsod. Isinagawa ang forum sa layong makakuha ng karagdagang investments para sa probinsya ng Guimaras at Iloilo. Ang event ay kinoordinahan ng Iloilo Economic Development Foundation sa pakikipagtulungan nito sa Metro Iloilo Guimaras Economic Development Council. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Magandang araw pong muli. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Update sa pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Magiging mahirap ang daan para makapasok ang Gilas Pilipinas sa Paris Olympics sa susunod na taon pagkatapos ang pagbunot ng FIBA Olympic Qualifying Tournament o OQT na ginanap sa Mainz, Switzerland. Nabunot ang Pilipinas kasama ang Latvia, Brazil, Georgia, Montenegro at Cameroon sa OQT na ang mga laban ay lalaruin sa Riga, Latvia mula Hulyo 2 hanggang 7. Kasama sa FIBA OQTs ang 16 na koponan na hindi pa nakapasok sa Olympics mula sa FIBA Basketball World Cup 2023, pati na rin ang 3 pinakamataas ang rank na bansa mula sa bawat rehiyon. Ang OQT naman sa Valencia, Spain ay ang Lebanon, Angola, Spain, Finland, Poland at Bahamas. Sa Pyrrhus, Greece ay ang mga bansang Slovenia, New Zealand, Croatia, Egypt, Greece at Dominican Republic. Ang Mexico, Ivory Coast, Lithuania, Italy, Puerto Rico at Bahrain naman ay kasama sa OQT sa San Juan, Puerto Rico. Ang 6 na koponan ay binunot muli at hiniwalay sa 2 grupo na may 3 teams bawat isa. Makakalaban ng Pilipinas ang Georgia at host Latvia sa Group A kung saan ang top 2 teams ay aapanse sa semifinals. Isa lang na koponan mula sa mga qualifying
qualifying tournament ang makakakuha ng ticket sa Paris Olympics. 7 bansa na ang qualified sa Summer Games, ang Germany at Serbia mula sa Europa, Canada at Estados Unidos para sa Amerikas, Australia sa Oceania, Japan sa Asia at South Sudan sa Africa. Ang France naman ay kwalipikado na bilang host ng Olympics. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dahil sa mainit na kamay, natulungan ni Jacob Cortez ang San Beda University para puwersahin ang isang do-or-die matchup laban sa Lyceum of the Philippines University sa Biyernes. Dinurog ng Red Lions ang Pirates 89-68 sa semifinals ng NCAA Season 99 Men's Basketball Final 4 na ginanap sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Nagtapos si Cortez ng may career high na 28 puntos, 8 assists, 4 na rebounds at 3 steals para buhayin ang pag-asa ng San Beda na makapasok muli sa championship round. Maganda ang ipinakita ng Red Lions sa first half kung saan nakagawa kaagad ng 14 na puntos si Cortez kasama na ang 2 triples pagkatapos lamang ng 15 minutos na paglalaro. Patuloy ang mainit na kamay ni Cortez sa huling 20 minuto ng laro kung saan nakalikom ulit ito ng 14 na puntos para tuluyan ng kunin ang panalo. Maghaharap muli ang dalawang koponan sa Biyernes sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Susubukan ng Red Lions na maduplika ang kanilang nagawa noong 2018 kung saan tinalo nila ang Lyceum ng 2 beses sa Final Four para makapasok sa finals na sa huli ay sila din ang nagkampiyon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang Mapua University sa NCAA Men's Basketball Finals. Pinangunahan ni Clint Escamis at Paulo Hernandez ang opensa ng Cardinals para kunin ang 78-67 panalo kontra sa College of St. Benilde sa kanilang Season 99 Final Four matchup. Tumapos si Escamis ng may 21 puntos, 8 rebounds, 4 assists at 2 steals habang nagambag si Hernandez ng 22 puntos, 4 na assists at 3 boards. Nagtapos naman si Mark Cuenco ng may 10 puntos habang ang Mapua team captain na si Warren Bonifacio ay nakagawa ng 9 na puntos. Nanguna naman si Mix Oxon para sa Blazers sa nagawa nitong 17 puntos at 6 na assists habang ang mga graduating na players na sina Mickey Corteza, Prince Carlos at Will Gozum ay nakagawa ng 14, 10 at 9 na puntos ayon sa pagkakasunod. Kasama rin sa mga gagraduate si Robbie Naive na hindi nakascore sa laro, subalit meron itong 5 rebounds, 3 assists at 1 steal. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Yan po ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz. Para sa ating showbiz balita, narito si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Higit 5 dekada ng artista, sina Lito Lapid at Lorna Tolentino, pero first time silang magtatambal sa isang teleserye. Hindi lamang yan kasi may kissing scenes pa silang dalawa.
Biro nga ni Lito Lapid, kissing scene daw ng mga senior citizens at sinabing single naman si Lorna kaya't wala raw problema. Ibinita pa ng aktor ang kanilang love team na tinawag na Primanda, kombinasyon ng kanilang mga pangalan sa karakter sa serye na Primo at Amanda. Ibinahagi ng veteranong aktor na ang tawag ng kanyang manager kay Lorna ay Mrs. Lapid na. Talaga nga naman. Samantala, sa kabila ng kaliwat kanan na schedule, naglaan talaga ng oras sina Maine Mendoza at Maha Salvador para ipagdiwang ang 36th birthday ni Miss Universe Philippines 2014, MJ Lastimosa. Wish kaya ni MJ na magkabati na sila ni Nawat. Nako! And itong November 23 pa talaga ang birthday ni MJ, pero kamakailan lamang niya ipinakita sa social media ang pictures kasama ang dalawa niyang BFF. Caption ng dating beauty queen sa kanyang post, always grateful. Kitang-kita naman sa litratong ipinost ang happiness ng tatlo sa ginawa nilang bonding. Kung ating pong matatandaan, nabuo ang kanilang friendship sa isang noontime show at wish ng mga fans ay sana'y muling magkasama ang magkakaibigan sa isang show. Ayan. Pero anyways, no, kumusta na kaya talaga, no? Itong sina MJ at ang founder ng Miss Grand International na si Nawat, no? Kasi na-open yan ni Tito Boy Abunda sa Fast Talk, pero hindi na masyadong natalakay kasi nakafocus sila noon sa naging performance ng ating pambato sa Miss Universe na si Michelle Marquez D. At sa pagtatapos ng ating segmento, masayang-masaya naman ang aktres na si Janela Salvador dahil nakasama sa Malyari, no, sa pelikulang Malyari na pinagbibidahan ni Piolo Pascual. Isa nga ito sa mga pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival 2023 ngayong Kapaskuhan. Sabi nga, no, ni Janela, quote and unquote, "Hindi talaga ako nagdalawang isip. It was a very good script. I'm just really thankful to be part of this film. I didn't expect to be part of this big of a production, and we were gonna be able to get this collaboration with Warner Brothers. I think it's really a big step na for Philippine cinema and nakaka-proud." Marami pa nga, no, kung ating po matatandaan, ay marami nang nagawang horror film ang naturang aktres. Para naman kay Janela, ay talagang malaki ang pagkakaiba ng kanilang MMFF entry sa kanyang mga pinagbidahan noon. Sabi nga niya, quote and unquote, "Iba to and marami na rin akong horror sa background ko. It's really a different film. The bigness of it pa lang, it's a really big production. Story-wise, napakaganda ng script. It's really interesting kasi it's inspired by a true person." Yun nga, nahirapan umano si Janela sa mga eksenang ginawa nila ni Papa P. Piolo Pascual sa pelikula. Sabi nga, no, pagtatapos nga dyan ni Janela, quote and unquote, "Siguro yung hindi ka intimidate kay Papa P kapag ka-eksena ko siya, doon ako nahirapan. Aside from that, I've done a lot of horror stuff already. This one is really different. I tried to make it different from my roles before. I think that was the challenge." Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat, mga kachismis, para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong Chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Yan ang ating showbiz balita. Bago tayo magpaalam, muli inaanyayahan po namin kayo na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. At narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo
sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating mga executive producer, kina Jerome Toledo at kay Stephanie Vicente. Sa mga nakasama natin sa ating mga segmento sa ating Balitang Negosyo, kay Erwin Peñano sa Balitang Pampalakasan, kay Leo Magpayo, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang reyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga